Okay, ganito kasi yan. Isa lang naman talaga ang pangarap ko. Gusto kong maging seaman. Nag-aral ako noon, nangarap at nangarap hanggang makapag-graduate ako. So nakapagtapos ako ng pag-aaral ng kursong gusto ko. Ang akala ko noon ay tapos ng lahat. Yun pala ay magsisimula pa lang ako. Dahil kung gusto mo talagang maging ganap na isang seaman ay kailangan mong ipasa ang lahat ng requirements na hinihingi ng isang manning agency na ina-applyan mo. So sa pagkakatanda ko noon, ang every certificate na dapat requirements is nag-range ng 2,000 to 4,000 peso. So, tapos mag-aaral ka ng 1 weekend sa school, tapos lalabas kayo para gawin yung certificate na yon na isa sa requirements ng isang money agency. So, ganun kahirap kasi unang-una pera saka yung oras mo dapat talagang itutuon mo doon o ibibigay mo doon sa isang training school. Naisip ko noon yung mga parents ko dahil syempre hindi naman ganun kami kayaman para suportahan nila ako sa mga gusto ko, or sinusuportahan nila ako in the way na suportado nila ako dahil nga gusto ko. Ang problema, yun nga, hindi kami kayaman. So bawat pera na nilalabas nila is sadyang talagang pinaghihirapan nila. Muntik na ako noon mag-give up. Ito yung panahon na kay tagal kong hinintay at pinangarap. Kaya nga lang, yun yung time na hindi pa uso yung only rice. Ngunit may mga bagay talagang pag pinilit mo ay sadyang papait. That was time that I was giving up something that you love most before. And then now, looking forward for my better future. December 2011, that was my first step and the cold country, which is Canada. No regrets na ginibap mo isang bagay na minahal mo sobra dati. Dahil ngayon naman ay deserving na mas pinili ko na pumunta dito sa Canada para makasama ko ang mahal kong pamilya. After 9 years later. So yun na nga nangyari. So after na makapunta na ako dito ay tinanggap ko na rin ang kultura dito at nagisalamuha na rin ako sa mga iba't ibang lahi dito. At sa 10 daliri ko na to, lumampas na dito ang aking napagtrabuhan dito sa Canada. Maraming trabaho dito, so kung di ka nga lang mamimili
ay napakadaling humanap ng trabaho dito. Yun lang naman kasi ang diskarte dito eh. Huwag kang pipili ng trabaho kung gusto mong kumita dito ng pera. So after 1 year process, uh, November 14, 2013, ito yung talaga yung nagpabago ng buhay at mundo ko. Just to be a adult and father lifestyle. Sobrang saya na makita mo yung anak mo na umiiyak at makita mo sa mukha niya walang kamuwang-muwang sa mundo. So doon talaga halos lumuha yung mata ko dahil at last sa haba-haba ng pinagdaanan mo at talaga naman na bless pa rin ako dahil binigyan pa rin ako ng biyaya ng Panginoon. Sa ngayon, patuloy kaming naninirahan dito sa Canada dahil nakuha na namin ng Canadian citizens dito at patuloy na lumalaban sa gitna ng sitwasyon na to at patuloy nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabila ng lahat ay patuloy pa rin kaming binibigyan ng biyaya ng Panginoon.